Itinuturing na ngayon ng mga eksperto sa depensa at mga taga-subaybay ng ugnayan ng Pilipinas at Japan na halos tiyak na ang paglipat ng 6 na barkong pandigma na kabilang sa Abukuma class patungo sa Philippine Navy. Ayon sa mga ulat mula sa Defense Circle sa parehong bansa, formal nang inalis sa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ang lahat ng unit ng klase na ito at kasalukuyang isinasailalim sa paghahanda para sa turnover. Ang Abukuma class destroyer escorts ay unang ipinakilala ng JMSDF noong huling bahagi ng dekada 28 at idinisenyo upang magsilbi bilang mga anti-submarine warfare ASW platforms. May kabuuang displacement na humigit kumulang 2,000 tonelada at pinapagana ng combined diesel or gas, CODO propulsion system, kayang maglayag ng mga barkong ito ng may mataas na bilis habang pinapanatili ang fuel efficiency. Kilala sila sa kanilang maaasahang sonar systems, torpedo armament, at kakayahang magsagawa ng pangmatagalang pagpapatrolya sa dagat. Kung matutuloy ang paglipat ng 6 na unit na sinasabing nasa good operational condition pa rin at maaari nang agad ilagay sa serbisyo, tiyak na madaragdagan ng malaki ang kapasidad ng Philippine Navy sa surface combat operations. Ang mga barkong ito ay maaaring magsilbi hindi lamang sa ASW missions, kundi pati sa maritime patrol, convoy escort duties, at maging sa humanitarian assistance at disaster relief HADR operations, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Ngunit hindi rito nagtatapos ang mga usapin sa pagitan ng Maynila at Tokyo. Matapos ang issue ng Abukuma class, lumilipat naman ang atensyon sa isa pang klase ng barko na mas malaki at may mas advanced na kakayahan, ang Hatsuyuki class frigates. Ang Hatsuyuki class ay isinilbi noong unang bahagi ng dekada 1980 at naging isa sa mga kauna-unahang barko ng JMSDF na gumamit ng gas turbine propulsion system na nagbibigay ng mas mataas na bilis at mas mabilis na acceleration kaysa sa tradisyonal na diesel engine. May kabuuang displacement na mahigit 3,000 tonelada, mas malaki ang kapasidad nito kumpara sa Abukuma class. Bukod pa rito, dala ng Hatsuyuki class ang mas modernong combat systems nung kanilang panahon ng serbisyo, kabilang ang anti-air missile systems para sa depensa laban sa mga eroplano at missile threats, at isang helideck na kayang mag-accommodate ng SH-60 Seahawk o katumbas na helicopter para sa reconnaissance, ASW at supply missions. Sa kasalukuyan, lahat ng unit ng Hatsuyuki class ay formal nang inalis sa serbisyo ng JMSDF. Ngunit ayon sa mga ulat, may 3 barko na nasa kondisyon pa para sa operasyon at maaaring ialok sa Pilipinas. Kung matuloy ang kasunduang ito, magbibigay ito sa Philippine Navy ng mas mataas na antas ng operational flexibility mula sa air defense hanggang rotary wing operations na hindi kayang ibigay ng kasalukuyang inventory ng Navy. Sa mas malawak na pananaw, ang paglipat ng parehong Abukuma class at Hatsuyuki class ay maaaring ituring na isang historic upgrade para sa Philippine Navy. Bukod sa dami ng barkong madadagdag, lalawak din ang saklaw ng operasyon at tataas ang antas ng teknolohiyang pandagat ng bansa. Ito ay malaking tulong para sa patuloy na pagpapatupad ng revised AFP Modernization Program na may layuning magbigay ng mas matatag na depensa laban sa mga banta sa teritoryo, proteksyon sa Exclusive Economic Zone, EEZ, at pagtiyak ng kaligtasan ng maritime trade route. Para sa Japan, ang posibleng paglipat na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng pagpapalalim ng defense cooperation sa mga bansang kaalyado, partikular sa Timog Silangang Asya. Sa harap ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region, lalo na sa West Philippine Sea, malinaw na parehong bansa ay may interes na palakasin ang maritime domain awareness
at kolektibong kakayahan sa depensa. Sa huli, kung matutuloy ang parehong kasunduan, ang Philippine Navy ay hindi lamang makakakuha ng dagdag na mga barko. Makakakuha rin ito ng mas matatag na kakayahan para sa multi-role operations, mas mataas na operational readiness, at mas matibay na relasyon sa isa sa pinakamalapit na defense partners nito sa rehiyon.